mentally or psychologically unfit ang isang mataas na opisyal sa gobyerno, ay dapat matuloy, maprohebahan yon at makonviksa ng perpetual disqualification from holding public office. Removal from office and disqualification from holding any office under the Republic. Yun po ang maximum. Maaari pong kahit na i-convict nila na hindi nila impose yung maximum na yan, maaaring pagalitan lang. Unang-una, nakita naman natin, hindi naman siguro mapagkakaila na minadali, di ba? Yung nakakatawa kasi nagdili-dali, no? Yung unang tatlo, biglang yung pang-apat minadali. Dapat yung mga pumirma na mga mambabatas ay pumirma sila sa harap ng SecGen at sumumpa sa harap ng SecGen. Ang ginamit na salita, each member must face the SecGen. So, Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na sunod, it's ang ganda mo today, bakit bangang? Or should I say milyonaryo? Sama-sama tayo, babago mo. Hindi na maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabaitan. Nagbabalik na naman ho tayo dito sa ating programa kung saan po mga kabaitan ay meron na naman ho tayong tatalagayin patungkol ho sa mga pangyayari sa ating lipunan, lalo na ho pag usaping political mga kabalitaan. At ngayon po mga kabaitaan ay pasasalamatan muna natin yung 46,595 subscribers. Matsalam ho sa inyong lahat dahil andyan pa rin ho kayo mga kabaitaan. Lalo na sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo para kayong lahat laging updated sa mga balitaan at pag-uusapan yung kahit anong mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating buhay, mga kabalitaan. At pindutin ang notification bell para kayo ay laging magatambay sa ating munting bahay. At the same time, salamat din sa ating mga regular viewers at yung ating mga moderators pala. And of course, sa mga Team Replay and kay Mommy Rose and Daddy Berting, Tubi Tobias dyan sa Cebu City. Matsalam ho sa inyong lahat. And yun nga po mga kapitan. Ay, sandali lang po. Huwag kalimutan ha. Tuloy-tuloy lamang ho sa panonood ng ating video. Kung may ads kayong makikita dyan, hayaan nyo lang po hanggang matapos yung video natin dahil yan po ay malaking bagay na sa inyong lingkod. At dito nga po mga kapitan ating pag-uusapan. Itong si Alan Icleo ay isa hong Lone District congressman dyan yata sa Dinagat Island mga kabaitaan. Alam niyo po ba na itong si Alan Icleo ay isa po sa pumirma lumagdaho sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. At siguro, kasi hindi masyadong malinaw yung mga sinasabi niya ho dito at yung mga sigaw na mga nandiyan ho dumalo sa pagmimiti o pagtitipon-tipon na yan, ay bigla niya hong hinampas itong mikroponong hawak-hawak niya pagkatapos sa kanyang talumpati mga kabaitaan. Sa mga balibalita ay sumigaw itong mga karamihan dyan dahil pumirma ho ito ng impeachment laban ng Inday Sara Duterte na hindi ho nila nagustuhan. Kumbaga, itong Dinagat Island ay parang majority yata na pumapabor ho sa no to impeachment ni Inday Sara Duterte. Para hindi tayo magtatagal, eto, panoorin ho natin ang ilang mga kaganapan ho dito sa video ito. Thank you so much to our member of the House of Representatives. Thank you so much to our member of the House of Representatives. Di po ba? Nakita niyo po mga kabaitan, hinampas niya po rito, no? Talagang sinadya ho na hinulog o hinampas sa sahig. So, siguro narinig niya na insulto ho siya sa sigaw ng mga mamamayan niya, yung mga constituents niya patungkol sa kanyang paglagda sa kay Inday Sara Duterte. Yun po ang mga lumalabas ha. Hindi talagang inulit-ulit ko po, pinapakinggan ko, inisa-isa ho, nakaslow mo pa ho yan para maintindihan ano pa talaga mga katagang na nabanggit ho dyan. Pero hindi masyadong malinaw. Subalit, may mga kumakalat sa social media ay ito dahil pumirma kay Inday Sara Duterte. Kaya siguro nakarinig na hindi maganda, yun galit na mga kabalitan. At hinampas pa yung mikropono. Ganun po ba yung meron tayong opisyal dyan sa Dinagat Island mga kabalitan? Kasing kaugali rin ni Tambaluslos.
Grabe, no? Talagang matapang talaga, baluarte nila eh. We'll do it later. Ayun, nag-walk out na daw. Aspire Oh, nag-chanting yung mga tao dyan. Aywan ko anong pinagsisigaw nila. So ito yung trending ngayon sa social media. Hindi ito PBBM conference. Siguro baka magkakalaban yata yung magkakapamilya kasi itong babaeng ito ay tumatakbo rin ng congresswoman dyan sa Dinagat Island. Malamang magkakalaban ho ito. At dito ho natin mapapakinggan yung babaeng yan nagsasalita ho, mga kabalitaan. Pati Comelec at government agency bastusin. So, hintayin natin magsasalita ho dito yung congresswoman na ito. At pakinggan natin kung ano yung mga pinagsasabi nito. Siguro nasasaktan din itong babae kaya napaiyak na rin. At hindi na rin nakapagsalita ng maayos mga kabalitaan. Tingnan nyo, nakapula pa, no? Parang kay Bungit yata to. Kulay-pula yan eh. Talagang nag-walk out mga kabalitaan. Hindi na mapigilan ang hiya. Kasi sigaw ng mga tao daw, sabi daw sa mga nakakarinig at nakapanood, ay ano daw, patungkol sa pagpirma niya kay Inday Sara Duterte. Yun po yung masakit ho doon na sinampalo siya ng katotohanan. We will now proceed. Di ba nag-aalibay ho sila kasi may appointment pa daw sila 6 o'clock daw kaya aalis na lang daw sila diyan. Naghihiyawan yung mga tao. Sa lahat ng mga pumirma ho kay Inday Sara Duterte, laban ho sa kanya ay kakarmahin talaga mga kawitan kasi yung Panginoon ho, yung kalaban ho nila. Kasi alam naman natin kung gaano ka Mula sa Partido Federal ng Pilipinas, J. Ecleo. si J.D. Ecleo, ano ba yun? Partidong Pilipinas yata yun? Ito. Aha. Ito yata yung partido ni mga Duterte kasi partidong liberal ng Pilipino yata. So baka Duterte ito. Nahiya daw siya sa kanilang ginawa daw, yung paghampas ng mikropono. Alright, so dito na natin ito tatapusin mga kabaitaan. Basta nagkakaguluho dyan sila at medyo, ano pala to, baka magkabilang partido to sila kaya nag-aaway-away. Now si Ecleo, yung si Alan Ecleo, yan po ang lumagda sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. At dadako naman ho tayo dito mga kabaitaan. Itong usapin na kung saan itong impeachment laban kay Inday Sara Duterte. So pakinggan natin kung anong makukuha natin impormasyon dito mga kabaitaan. Duterte para madaliin ang impeachment trial. Ito po ang sagot ni Senate President Chis Escudero sa mga tanong sa usad ng impeachment sa Senado. Nakatutok si Mav Gonzales. Kung si Pangulong Bongbong Marcos daw ang magpapatawag ng special session para mapag-usapan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, wala raw magagawa ang Senado kundi tumalima. Pero manggagaling ba sa amin ang kagustuhan yan? O sa akin ang kagustuhan yan? Hindi nimpa. Dahil ulitin ko, ayokong tratuhin special. wala naman daw siyang natatanggap na tawag mula sa Pangulo o Kamara kaugnay rito. Naon nang sinabi ni Escudero na hindi kailangan ng special session para masimula ng impeachment trial. Wala akong balak. Ano ba yung rason bakit kailangan? Dahil ba special siya? Dahil ba minamadali natin? Dahil ba galit na galit yung ilang sektor at gustong mag-trial na agad? Papaniniwala ko, dapat maging patas para hindi magdulot ng instabilidad at para hindi magdulot ng duda kaugnay sa magiging pasya ng impeachment court pagdating ng panahon. Kaya tanong ni Escudero sa mga kongresista, bakit pinatagal nila ang proseso ng reklamong impeachment? May trabaho kaming kailangan at dapat gawin kaugnay ng legislasyon na hindi kailangan inaabangan ng isang bagay na, ulitin ko, mahigit 2 buwan nilang inupuan. Pangalawa, para sa akin, may mga kailangan pang gawing hakbangin ng Senado bago pa kami makapag-trial. Wala kaming sinisisi, wala kaming sinasabing magsimula agad. Konstitusyon lang naman ang nagsasabi noon at walang kondisyon na nakalagay sa ating konstitusyon. Kung kailan pwede magsimula, ang nakalagay lang ay sa labing madaling panahon. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, kung may special session, mapapabilis ang impeachment proceedings pati ang pagpasa sa mga prioridad na batas ng administrasyon.
Dapat daw may sense of urgency. Bagaman hindi raw ibig sabihin ay dapat aksyonan agad pagkatanggap ng impeachment complaint, hindi na aniya forthwith kung 3.5 buwan ang palalampasin. Sagot ni Escudero, hindi espesyal si Vice President Sara Duterte, hindi espesyal ang posisyon ng Vice President para sa kanya madaliin namin. Sa Chief Justice hindi, sa Ombudsman hindi. Pare-pareho lamang silang impeachable officers na sa ilalim ng konstitusyon ay dapat tratuhin din ng pare-parehas. Noong impeachment ni na dating Chief Justice Renato Corona at Ombudsman Merceditas Gutierrez, inabot ng mahigit 1 buwan bago nag-trial ang Senado. Ayon naman kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, pwedeng magpatawag ng special session ng Pangulo para sa isang urgent bill at doon matalakay na rin ang impeachment. Siguro isang session day lang yon. So, kahit na 20 days, kaya na yun eh. So they can now convene as a impeachment court dahil they are in session. Kahit mag-resign daw ang bise bago ang impeachment trial, sana raw ituloy pa rin ang paglilitis. Kung morally, mentally, or psychologically unfit ang isang mataas na opisyal sa gobyerno, ay dapat matuloy, maprohebahan yon at makonvict siya ng perpetual disqualification from holding public office. Pero para kay retired Associate Justice So ito po yung problema dyan sa mga House prosecutor mga kabaitaan ay talagang na-target ho talaga nila yung klaro na ho na gusto talaga lang ma-impeach at makasuhan, mababa ng sentensya na disqualification para ho sa pag-hold ng public office sa kahit anong posisyon sa ating gobyerno. So talagang planado ang lahat at lutong Macau na ito mga kabaitaan. Buti na lang din meron ho tayong senador na kung saan mga kabaitaan ay talaga naman na ito'y medyo naging balanse ho sila dito. Hindi ho sila naging bias, sabi nga ni Escudero, na hindi ho sila magbibigay ng kumbaga special treatment sa ating Vice Presidente dahil binabalanse lamang ho nila sa sobrang tagal ho nilang pag-upo dyan sa House of Representatives. Itong complaint nito ay agad-agad ipinasa in just one day process at ngayon ay talagang pipilitin ho sila dito. So hindi ho para maging bias at hindi rin para maging sasabihin na may kinakapihan, kundi nasa tama lang ho yung kanilang preparation at tama ho yung sinabi nitong si Chis Escudero. At ito naman ay sinang-ayunan ho ng isang eksperto. Maya-maya mapapakinggan nyo po at pakinggan nyo po itong sabi ng isang ekspertong ito kung paano ho ba, anong mangyayari sa impeachment nito at saan ba pupunta ito mga kabalitaan. Justice Adolfo Ascuna na isa sa framers ng 1987 Constitution. The Constitution doesn't say that. Yung disqualification parang incidental na lang yan after removal. Eh kung walang removal, I don't think you can have disqualification. Posible ngang hindi raw matanggal sa pwesto ang bise kahit hatulang guilty ng impeachment court. Removal from office and disqualification from holding any office under the Republic. Yun po ang maximum. Maaari pong kahit na i-convict nila na hindi nila impose yung maximum na yan, maaaring pagalitan lang. Yung sinasabi na censure or reprimand. Ang malinaw raw, so, ibig sabihin nun nito, kung ma-convict ko si Sara or ano bang tao niya kanina, ay pwedeng hindi naman napapatawan ng tao nito, ng suspension. Ay, ano ba tong tawag niya? Yung sinasabi niyang didisiplinahin lang, papagalitan lang. Kumbaga, kung matalo si Sara dito mga kabaitaan, ay ang mangyayari ho, ay sigurado pala na makakatakbo ito sa 2028 presidential elections. At dito ho natatakot at dito rin ho talaga kakabahan yung mga nasa mayabang kapulungan dahil pag nanalo si Sara Duterte, babalikan ho ito mga kabalitaan. Kaya talagang pinipilit ho nila na papadaliin ang pagproseso para makonvene na ho yung impeachment court dyan sa Senado at magkaroon ng sapat na oras at lilitisin si Sara Duterte dyan. Kung ginagawa mo yan na hindi sa magandang pamamaraan ay hindi ka talaga makakalusot. Kumbaga, hindi ho ibibigay ng panahon yan na papabor ho sa iyo mga kabalitaan. Kaya may punto at may laban ho tayo dito kay Sara Duterte na mapanalo ang kaso. Unang-una ho, may mga lapses na ho. Constitutional violation na. Makikita na ho natin kasi one-day process impeachment ay ginawa ho ng Kamara at hindi ho nila sinunod yung tamang proseso. Ayon pa ni Dr. Kalilong mga kabalitaan. Dapat umpisahan na ng 19th Congress ang impeachment trial bago matapos ang termino nila sa June 30. Kung hindi pa nila umpisahan, at saka na lang on the 20th Congress nila umpisahan, palagay ko may problema. Dahil it's possible na yung mga pumirma na congressmen ay hindi na nanalo uli. At yung 1/3 hindi na kumpleto. Pinagbabawal ng saligang batas na magkaroon ng panibagong complaint within 1 year.
So ngayon, klaro po mga kabaitaan ang posibilidad na may pagkakataon, may chance ho na manalo si Sara Duterte. Alam ko naman po mananalo kasi nga yung kanyang mga legal counsel ay talagang napakatalino. At kaya relax si Sara Duterte kasi sabi nga niya, huwag tayong mabahala, huwag tayong pupunta sa kalsada para mag-rally at tutuunan na natin yung pansin, yung ating hanap buhay sa pang-araw-araw. So ibig sabihin nun, kumpiyansa ho siya na maipanalo itong kaso laban ho sa mga buhaya dyan sa Kamara. Kaya ipanalangin ho natin na ito ay magtagumpay dahil ang tagumpay ni Sara Duterte ay tagumpay ng bawat mamamayang Pilipino. At dito naman ho tayo sa isang panayam kung saan ay medyo pumaboro ang ilang mga eksperto sa naging desisyon nitong ng ating mga senador sa hindi nila pagtanggap at pagbigay sa isa o paglagay sa isang plenary acts na tinatawag ho nila mga kabitaan na hindi ho nabanggit kaya hindi ho ito nabigyan ng sapat na oras para ho agad-agad aksyonan ng Senado. So pakinggan ho natin dito. Magandang gabi, Prof. Ricky. Opo, salamat. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Yan, opo. At hindi makikita ang beauty natin ngayon. Anyway, ang importante naman sa atin dito yung ating laman, no? Yung content ng ating pag-uusapan. Sige, Attorney, ikaw ang maglatag po ngayon. Ano bang nakikita mo rito, no? Sa impeachment ngayon ni Vice President Sara Duterte, no? Kumbaga, i-lead mo kami ngayon. Saan natin dapat dalahin ang usapang ito ngayon ng mas makabuluhan? Ganda tanong, Prof. Ricky, no? So mula from the very start na balitaan ko na nag-file na ng impeachment and inobserbahan ko yung proseso nung pag-file ng impeachment, I think 3 days ago or 2 days ago. Opo. So dalawang bagay kagad yung nakita ko, no? And that is itong prosesong to, yung proseso, not necessarily the impeachment complaint, no? But the process itself. Immediately meron na kagad ako na nakikitang mga potential constitutional infirmities. Okay. And some of it are confirmed by other scholars as well. No? So, iyan yung mas tumingkad sa akin na meron ako nakitang constitutional infirmity in the way it was done. Teka muna, Attorney, Yes. paano natin tatagalogin yon? Paano natin ililayman yung constitutional infirmities? Merong mali. May mali, okay. Merong mali. Sa proseso. Akma doon sa ating saligang batas. Basically, hindi siya umaakma doon sa nakasaad sa ating saligang batas. Opo. Nakasaad doon mismo sa mga rules ng bawat chamber. So, meron ako nakita sa House doon sa pag-file. And yung ibang potential na constitutional infirmity o yung mga questions at the very least, mga pagdududa, meron din ako nakita dyan sa Senado, yung side naman ng Senado. Okay. Ano po, pwede bang magbanggit ka kahit yung mga ano lang, sa tingin mo'y primary constitutional infirmities? Sige, so yung sa pag-file kasi, unang-una, nakita naman natin, hindi naman siguro mapagkakaila na minadali, di ba? Nakakatawa kasi, una, nagdili-dali, no? Yung unang 3, biglang yung pang-4, minadali. So, yung sa rules kasi ng House, Prof. Ricky, ang sabi nila doon, mismo sa rules ng House, sabi nila doon, kapag ang isang impeachment complaint ay pinirmahan ng at least 1/3 ng mga miyembro, which is yun ang nangyari sa 4th impeachment, dapat yung mga pumirma na mga mambabatas ay pumirma sila sa harap ng SecGen at sumumpa sa harap ng SecGen. Ang ginamit na salita, each member must face the SecGen. So, ang ini-imagine dapat natin dito, yung 215 na mga mambabatas na yon na pumirma doon sa 4th impeachment complaint, ayon sa rules nila, ito dapat ay humarap doon sa SecGen at nanumpa sa harap ng SecGen. Yun. Sa palagay ko, hindi nangyari. Hindi nangyari yun kasi isipin mo naman 215 yon. Paano nangyari yun sa isang araw na gawa lahat yun? Sabay-sabay silang sumumpa. Oo nga eh. At ano ito, face-to-face ito, Attorney, no? Hindi pwedeng online ito. Hindi pwede. Siguro pwede pang payagan yun kung harap-harapan kahit online. But the point is, ayon sa rules nila, dapat yung miyembro mismo, sasabihin niya sa harap ng SecGen na nabasa niya yung complaint, kinukumpirma niya, kaya nga verified ang tawag eh. Tama. Binasa niya yung complaint, totoo yung mga nakasulat sa complaint, at sumusumpa siya doon. Right. Kasi sa mga nakaraan din, Attorney, at ako'y hindi na rin bago rito sa pagsubaybay sa mga nakaraang impeachment natin na proseso, hindi ba antindi pa ng usapan dun sa form and substance? Ngayon, walang nangyari ngayong ganyan eh. Walang debate sa ganyan. It's really voting na eh, no? Pirmahan na.
That's correct. Now, magandang punto yan, Prof. Ricky. Kasi nga, di ba, yung sinasabi mong scenario na dadaan dun sa proseso na titignan pa ng isang committee, o yung tawag dito yung Committee on Justice, para bigyan ng akmang panahon ang Congress na tignan nga if the complaint is sufficient in form and sufficient in substance. Yan yung, tsaka may probable cause. Ayon din yan sa rules ng Kongreso. No? Right. But that can be bypassed, Tren, kapag at least 1/3 ang pumirma of the members. Now, kaya importante yung verification process, Prof. Ricky. Yes. Because yung verification process, in a way, takes the place of yung sinasabi mo na determination. Na gagawin dapat ng Committee on Justice. Right. Kasi kapag at least 1/3 na yung nagsasabi, at least 1/3 ng members na nagsasabi na hindi, nabasa na namin to at papatuon namin ito, na ito talaga ay totoo at ito ay sufficient in form and substance, at least 1/3 ang nagsasabi nun, sumusumpa sila doon, then automatic, dapat umakyat na yun i-transmit na yun sa Senado. Because that already takes the place of the work yung ginawa na dapat gawin ng Committee on Justice in a situation na ang nag-file ng complaint, yung isang private citizen na in-endorse ng isa lang na member, o kaya isang member lang ng House, or at least, hindi more than 1/3 ang nag-file, yun, kailangan dumaan yun din sa Committee on Justice. Yun. So, both of them determined. Blanco ang konsensya, budget report, puro blanco ang mga pahina. Pera ng bayan, ginagawang gatasan. Blank entries para'y blanco ang kaba ng bayan. Blanco! Walang kahihiyan sa pera ng bayan. Blanco! Budget puno ng kasinungalingan. Blanco sa papel, blanco sa moral. Taxpayers money, ginagawang kural. 13 pages na walang laman. Politiko'y kumikita at taong bayan ay nalulugi. Blanco! Walang kahihiyan sa pera ng bayan. Blanco! Budget puno ng kasinungalingan. Blanco sa papel, blanco sa moral. Taxpayers money, ginagawang kural. 13 pages na walang laman. Politiko'y kumikita, taong bayan ay nalulugi. Blanco! Walang kahihiyan sa pera ng bayan. Blanco! Budget puno ng kasinungalingan. Blanco ang sistema, blanco ang accountability, blanco ang konsensya. Puro katiwalian at kasinungalingan. Ngayon po mga kabaitan, napapakingat na panood nyo na po yung mga mahalagang impormasyon na ating dapat makuha sa usaping ito. Dahil nga po mga kabaitaan ay nakikita naman natin na itong impeachment laban kay Inday Sara Duterte ay isang malaking kasinungalingan mga kabalitaan. At ito'y panluloko lamang sa taong bayan at sa bayan ni Juan Kabalitaan. Kaya nga po, ang dadami na mga problema ngayon sa Kamara, yung sa Vice Cam report, yung mga blanco na nakasulat doon mga kabalitaan at kung ano-ano pa. Lalo na itong bilyon-bilyon na salapi mga kabalitaan na ninanakaw nila, na hindi nila masabi-sabi kung saan po ito napupunta. At yun po ang dapat nating alamin at kailangan din po natin, kailangan natin itong mga buhaya dyan sa mayabang kapulungan, kailangan natin mga kabitan ay kakalampagin. Yun pala, kakalampagin. Nahihirapan tayo sa kalisod mga kabaitan, kaya pasensya na. Yung lingkod nyo po ay isan lamang hamak na Bisaya mga kabaitan. Yun po. At may chance ako talagang manalo si Inday Sara Duterte dito. Dahil po ay hindi ito papatawa ng disqualification. At maaari pa pong makaupo si Inday Sara Duterte sa 2028 presidential election kung ito ay kanyang malagpasan at manalo sa kanilang kasama sa kanilang legal counsel na may panalo itong kasong impeachment mga kabalitaan. Kaya ipanalangin natin at kung sa tingin natin ay siya mananalo at sigurado ay hindi ito mawawala sa pwesto, iboto natin yung 10 na yata o 9 na mga senatoriable o yung mga senatoriables mga kabaitaan ng PDP laban. Blanco ang
Hindi po ba? Kailangan ipasok ko natin itong si Pastor Kibuloy. Ito rin si Congressman Marcoleta, si Attorney Vic Rodriguez, sino pa ba? Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, at si Attorney Jimmy Bundok. Ipasok rin si Philip Salvador, Attorney Hinlo, Attorney Lambino, Dr. Mata, mga kabitan. Ay, si Attorney Vic Rodriguez, sama na rin po natin, ha? At isama niyo rin po yung sagip kay Congressman Marcoleta, yung anak niya po, yung first nominee dyan, mga kabalitaan. Kaya sana po kung nagustuhan niyo itong ating video presentation ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like, comment at i-share po ito. And then notification, tandaan, click niyo po para lagi kayong makatambay or tumambay dito sa ating munting bahay. At matsalam ho sa 46,600 subscribers na mga kabalitaan. So, pataas na ho ng pataas. Bago yung halalan, sana makakuha na tayo ng 50,000 subscribers. Tulungan niyo po ako dito, mga kabitaan. At 100,000 subscribers bago matapos ang taong 2025. Kaya ako po yung magpapaalam na maraming salamat to. At bago pa po ang lahat, babatiin pa rin natin yung ating intro at extra tayong bumabati ho sa kanila. Yung ating mga moderators, solid at regular na mga viewers natin. Ang 46,600 viewers natin or subscribers, maraming salamat. Overseas Filipino workers, lahat ng mga Pilipino sa lupalop ng ating mundo. At gayon din sa ating bansang sinilangan, Luzon, Visayas at Mindanao. Matsalam ho sa inyong lahat. At ako po ay magpapaalam na. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Mwah. Peace out.